Lang. East. So pareha lang po sa lahat ng mga angle niya. Ang sa nakaposisyon nito pareho lang. 16 dito, 16 east, at saka ito din, ito is 16 din east, pareho. Dito 1 ito, at saka ito din 1. So talagang nagkatugma po lahat. Talagang man-made, saka gawa talaga ng Japanese po. Tapos natapos na natin po itong na-sketch. So i-explain ko sa inyo dito kung bakit po na nalaman kong ito yung hukay namin, at saka bakit dyan kami naghukay. Ito po, dito po yung arrow. Ito pong arrow na nakalagay dyan. So pakita ko sa inyo. So nakalagay sa arrow ito. So ang ibig sabihin is 20, travel to east. So 20. Ang 20 po is east naman ang yung direksyon, tapos dito tayo sa west. So matatawag nating mga 5, so mga 10 meters lang. 1, 2, 3 east. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 metro ang layo hanggang dito. Kasi 16, mag-umpisa ka sa 16, S 16, 17, 18, 19, 20. So 4 o 5 metro lang. So i-sketch natin dito yung ito po yung mahanap natin, ito at saka ito, yon ito malaking bilog. Ito saka ito din, at saka ito din. Makikita po natin lahat ito kasi naka formang triangle. Lagyan ko ng lupa, isa, dalawa, at saka tatlo dyan. So ibig sabihin po, ito yung treasure po, yung sa gitna, ito yung may nakadat din. Parang nakadat ba? Ito yung nakadat doon, ito biliti po eh. Okay, ito yung nakadat, so treasure. Ito rin, makikita din natin to. So ito ang sa dito po is 20 S20. Then pagdating dito, so tansya ka naman dito, lagyan mo na naman sa compass. So dito po at saka dito lagyan natin ng linya, kahit lang temporary. Yan, hindi po masyado masilan po, pero tingnan nyo yung compass po dito po, yung naka straight. So tingnan nyo, so S din naman ang iyang point. So hanggang dito is S 16. I-sketch lang natin. Saka dito din lagyan din natin ng kahit kahoy lang para makita niya sa video. Yan, ganyan din. So makikita nyo over not found po yung marking. Hindi po nakatugma po sa east, west and northwest. So nakamarka po siyang 26. So hanggang dito is 26. At saka dito din
Dyan. Straight. Ang marka po is 5. Northeast 5. 5. Kung dito din tayo kukuha po ng sentro dito sa sinasabi kong treasure, ito po dyan, ito po yung kukunan natin, ito. So dito tayo sa sinasabi kong arrow, dyan point lang dyan. So lagyan din natin ng compass. So pareho lang 24. So inside po siya ng triangle. Yan masasabing inside in or inside sa triangle. So 24. So punta na tayo sa area. Target po natin yung 20. Target po yun. 20. Dito. Diyan, mga 5 metro lang po. 20. So, dito po ang 20. Kaso lang, natabunan na po yung sinasabi kong bato dito. Hindi na natin nakita yung nakabaon kasi wala na. Ang hahanapin lang po natin is ito lang pong yung 16 hanggang dito sa point na sinasabi ko. So balik ako doon, tapos point ko yung 16. Yung 16 po point ko, balik tayo dito sa reference o base, point ko lang yung 16 para makikita natin tong isang bato sa unahan. Kasi ang dito na sinasabi kong point is wala na, natabunan na. So balik ako doon. Tigas ang kumpas ba? So makita niyo yung 16 S. Ito pa rin. Parang yan 16. So point lang din natin. Yun naka straight sa saging. Yun yung may saging doon. Yun mo yung 16. Dito tayo sa west, pupunta natin yung east 16. Straight lang dito hanggang sa unahan, makita natin yung bato kung andun ba. So tayo na. Yo, mainin dire. Yak. So ito po yung bato na sinasabi ko sa inyo. So kung titingnan niyo dyan, ang bato lang na isa is ito lang. Ito na bato at saka ito. Tingnan niyo po yung bato. Sinasabi ko
So naka point talaga po sa S. Yan. So ito po, dito tayo nag-base kanina sa west. So ito yung 16 na sinasabi ko. So ang 5 na naman yung dito tayo sa 16. So ang 5 yung hahanapin natin hanggang sa pagkakita natin sa 5. Balik tayo sa west na 26. Puntahan natin tong ano ba ito? North. South. Pupuntahan natin ito. Tapos target natin yung 26 na base kanina. Tapos ito na, makikita natin yung point o center sa treasure deposit, yung 24. So target natin yung 5. Kita nyo yung 5 po. Diyan 5 sa compass. 5 tayo mag base. So dito tayo sa north. 5. So hanggang dito. So target natin yung 5. So andyan po ang 5. So nakita nyo dyan, no? So ako ang maguna sa camera po para makita nyo. So dito po yung bato. So ito po yung sinasabi kong bato na 26 5. Doon po tayo kanina sa S. So andito tayo siya sa south. So para makita po natin itong 5 or 6 o 8. So dito tayo maghahanap ng point siya sa pag point siya sa north. So positive po ito. Straight mo lang din sa compass. So tignan mo yung compass ito. Titignan nyo po dyan at saka dito sa gilid. So nakita niyo na ba yung point ng compass? Ito po yun, naka point po siya sa north. Para po hindi kayo magduda. So dito tayo kukuha na iba. Ito po. Dito tayo mag point. Kasi yung point niya po is north. So malalaman natin kung trabaho din ng hapon o man-made. So tignan niyo po ito. So straight lang din natin. Yan. So nakikita niyo yung compass. So dikit natin sa naka-point din siya sa north. So masabi nating man-made yung gawa nila kahit saan dito. Kasi marami. So yung point natin kanina sa bato, yung doon sinasabi ko is ito po yun. Ito yung arrow kanina nga sinasabi kong 5. Dito yung 5. So pointer yung 5 na ginawa ko ginang skates, pero pwede pa maging 6 or 3. Ganyan lang. So ito yung arrow niya. Ito. Yan. Ito yan. So ito po yung arrow. Doon tayo galing siya kanina sa north. Dito po yung sinasabi kong 5. Yan. Ito tingnan yung mabuti ang compass dyan. So para hindi kayo magduda, so tingnan nyo yung compass. So naka-pormang 5. Sinabi kong 5 kanina. Diba? Naka-pormang 5. So andyan na 5. Point tayo sa object kanina. Tapos ito, laruhin natin tong pagkuha. So ito yung arrow. At saka dito yung point din. Ito yung point. Tingnan nyo. So point ko na naman hanggang dito.
So tingnan niyo yung compass sa point niya. 56 yung point, 56 dito sa arrow at saka dito 56. So point ko yung 56 kasi 62 kanina. Ayun po, 56 sentro po ng trabaho, 56.